Jessica, sa mga report na natatanggap ng Task Force Zamboanga ay meron daw balak itong mga papatakas na miyembro ng rebelding paksyon itong Moro National Liberation Front na humalo dito sa mga evacuation center para na rin matakasan yung mga tropa ng pamahalaan na tumutugi sa kanila. Ito ang mga combat uniform na na-recover ng Task Force Zamboanga sa Coastal Barangay ng Mampang kaninang umaga. Lahat ito mula umano sa mga miyembro ng MNLF Miswari Faction. Ayon kasi sa Task Force Zamboanga, may mga report silang natatanggap na may mga rebelding may planong magkunwaring evacuee para hindi matunton. Ang ilan daw sa kanila, tinangkapang pumasok sa ilang evacuation center pero nahuli rin. Hinala nila nagpalit ng damit pang sibilyan ng mga rebelde para matakasan ng mga otoridad. Kung hindi sila naka-uniforme, hindi sila madaling ma-determine agad initially. So yun ang balak nila kasi they are already withdrawing from the main conflict area. Kahit magsibilihan lang sila, kung walang pamilya daw ng mga bata, naiwan ko na yan. Kasunod ng balitang ito, bantay sarado rin ng mga otoridad ang karagatan. Ang bawat dumaraang bangka at barko, sinisita ng puwersa ng Philippine Navy para matiyak daw na walang humalong rebelde sa mga nagsisiligas mula sa mga coastal barangay. Ngayong araw, nasa 15 rebelde ang naaresto ng mga otoridad na agad sumailalim sa investigasyon at iba't ibang test. Sa kabuuan, mahigit 100 na ang nahuli o di kaya'y mga sumukong rebelde simula noong September 9. Pero ang ilang nakausap namin, ginigiit na hindi sila mga kasapi ng grupo ni Miswari. Ano, bakit kayo sumuko? Ha? Pagod na? Natatakot kami siya. Bakit kayo natatakot? Mga sibilyan kami. Sibilyan na kami sa wala kami bali. Paano? Bakit kayo naresto? Bakit kayo nakaposas? Susuko lang kami. Ha? Susuko lang kami. Pero sibilyan kayo kamo? Eh bakit kayo nandun sa lugar ng mga rebelde? Hindi na kanakalabas. Bali lang nandoon. Taga saan kayo? Santa Catalina. Balbara. Nahuli rin kahapon ang isang umaming MNLF member sa Santa Barbara na tagabigay ng pagkain ng mga rebelde. Makikita naman sa litratong ito ang ilang lalaking walang pangtaas na naging bihag ng MNLF na ginamit pa raw na human shield. Kapansin-pansin din ang suot nilang rosaryo. Sabi ng pulisya, masusi ang pagpoproseso na ginagawa ngayon ng mga otoridad para tiyaking mapapanagot nila ang mga MNLF fighters. Estilo rin daw kasi ng mga rebelde ang pagkunwaring sila ay mga bihag o sibilyan. Kung talagang MNLF sila, makukulong sila. They will face charges. Pero kung civilian evacuee sila, innocent naman, after the processing, pauwi na kagad yun. Sinusuri rin nila ang mga taong kahinahinala ang kilos at hinihinga ng ID. Ang babae ito, dinala sa presinto dahil sa ID may kaugnayan sa mga rebelde. Nakita rin sa cellphone niya ang ilang text na tila indikasyong kinakausap siya ng mga rebelde. Binigay lang yan yung ID sa akin. Sabi niya magtrabaho daw kami doon sa King at sa Kuwait kasi magpatayo daw ng mall. Para daw magtrabaho kami, kailangan may ID. Ba't ganyang ID? Kailangan ganyang ID? Oo, sabi niya, hindi ko alam na ganun pala yung ID. Kasi binigay niya lang. Ayon sa Commission on Human Rights, masusi man ang proseso, dapat isaalang-alang ang karapatang pantao ng mga mahuhuli. We have to be very discerning and we have to be very firm because sometimes, you know, the temptation to abuse as agents of the state, they must always be very, very professional. Jessica, clearing operation na nga lang ito nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Zamboanga. Ang sistema, ang ginagawa nila rito ay nagbabahay-bahay yung mga tropa ng pamahalaan para mahanap yung mga natitirang miyembro ng Moro National Liberation Front, yung paksyon na kaalyado nitong si Nur Miswari na nagtatago pa rin dito sa lungsod. Jessica. Okay, June, clarification lang. Ilan pa ba yung hinahanap nila o nilalabanan nilang MNLF? Sa latest information, Jessica, mula sa Armed Forces of the Philippines ay mga nasa 30 to 40 na lang yung mga MNLF na rebels na ngayon pinaghahanap nila dito sa lungsod. Ito yung sinasabing core group na kinabibilangan ni Ustad Kabir Malik na nagtatago nga rito sa lungsod ng Zamboanga. Si Ustad Kabir Malik, yung sinasabing main commander ng MNLF na nandito ngayon sa lungsod ng Zamboanga. Jessica. Okay, meron din akong nabalitaan na may hawak pa rin daw na mga hostage itong mga natitirang MNLF forces. Confirmed ba yun, June?
Yan ang official line na nakukuha natin sa mga otoridad, Jessica, at yan din ang dahilan, pangunahing dahilan, kung hindi agad maka-advance at very deliberate at very careful din itong mga tropa ng pamahalaan sa paghahanap dito sa mga rebelding MNLF dahil ayaw nilang masaktan yung mga natitirang hostage na hawak pa raw ng grupo ni Ustad Shabir Malik. Jessica. Okay, ang hinahanap ay si Commander Malik. Pero kanina, nung pumunta kami dun sa Zamboanga Police at nandun yung mga nahuling MNLF, no, yung mga sumukot tsaka mga nahuli, meron pa silang ibang binabanggit na commander eh. Meron pang Commander Ismael. Meron, Jessica, may naririnig din tayong ganyang pangalan. Isa nga rin daw yung sa mga hardliner ng mga rebelding grupo ng MNLF. Pero yung talagang kanilang main, yung talagang sinasabing pangunahing commander nila dito ay yung veterano ng ilang beses ng pag-aaklas dyan sa kalapit na probinsya ng Sulu. Although hindi naman kalapit talaga, mga 3 to 4 hours yan pag sumakay ka ng fast track. Diyan ang galing itong grupo ni Ustad Shabir Malik at kabilang pa yung ibang sub-commanders nga ng Moro National Liberation Front. Jessica. Maraming salamat at ingat kayo, June Veneracion.